Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hinikayat ngayon ng isang mambabatas ang Malacanang na i-recall, pauwiin ang embahador ng Pilipinas sa Beijing, China sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Francis Tolentino, pinuno ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, ang pag-recall kay Philippine Ambassador to Beijing Jaime Flor Cruz ay isang hakbang na magpapakita ng matinding protesta matapos na muling gumamit ng water cannon ang China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng bansa na nasa isang resupply mission sa West Philippine Sea. Sa nangyaring o sa pahayag po ng Philippine Coast Guard, mistulang pelikula ang nangyaring habulan dyan po sa West Philippine Sea. Hinabol po ng, meron ba tayong video niyan na Mother? Mga taga DZRH Television. Yung bang hinahabol ng Chinese vessels ang barko ng Pilipinas na nakalusot sa gitna ng pagharang at panggigipit hanggang sa matagumpay na naisagawa ang resupply mission sa Yungin Shoal noon pong Biyernes ng umaga. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda morning. across the track. Magandang umaga, bayan! It's like a bird Ito po si Anthony Taberna minus Jerry Baha. where secrets Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! lie. Bridge past the mills, past the Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? How's your weekend? in storm Talon-talo tayo ni Yuel. rain in the cold. Talon-talo tayo ni Yuel nung weekend. Merong Mansari. Kaya nainggit ako, kaya sinelebrate din namin yung aming Metsari. When his arms take Okay lang sana kayo at siyempre ang pinaka-importante, wala pong nagkakasakit sa pamilya. rekindle Napakahirap ng merong may sakit sa pamilya, no? Napakahirap. Pero kapag sabi nga nila, kahit na mahirap pa ang buhay, basta't masigla, malakas, malusog ang bawat isa, single thing. masaya ang buong sambahayan. He's a ghost. Ang dami nating sinusubaybay ang mga balita. Ano ba gusto nyo? Sa ating bang good news o bad news? This disappointment. Halo-halo no? Meron din naman tayo mga good news. Halimbawa, ngayong Martes, bukas, matindi po yung rollback, big time rollback sa presyo ng diesel. Kaya yung po mga gumagamit ng diesel dyan,
At walang-wala na talaga, ubos na, said na. Huwag niyo ipo full tank ngayon ha. Kung may pang full tank man kayo, 1/4 lang, 1/4 lang. Sabi nga ni Kumbachero, 1/4 lang. Dahil bukas po ng umaga ay babagsak ng mahigit 3 piso to, mother no? Mahigit 3 piso. Ayan, tiis-tiisin nyo pa ng konti. At syempre, ang iba pa nating good news ay nakakauwi na po sa Pilipinas, dito po sa ating bansa, kahit nga ba batch by batch, ang mga kababayan nating naiipit po sa gyera dyan po sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Hindi po Israel versus Palestinians. Hindi po ganun bagamat ganun ang nagiging ending, Israel versus Hamas militants yun pong pangyayari. Ang tindi pala ngayon, kinukwento sa akin, maniwala kayo mga bata at mga anak natin talaga. Sabi sa akin nung ni Zoe kagabi habang kami kumakain, Daddy, sabi niya, bakit po ba sa TikTok, ayan TikTok, ibinoboycott daw yung mga kumpanya na sumusuporta sa Israel sa giyera nito laban sa Hamas. Sabi, ang tanong tuloy ng bata masama ho ba talaga yung ginawa ng Israel dyan? Sabi ko, anak, depende sa tumitingin yan, sapagkat kung yung babalikan ng nangyari nung nakaraang buwan, ang pumasok sa teritoryo ng Israel at sabi nga itong infiltration na ginawa sa via air, land and sea, at nagpakawala ng mga bomba, pinasok ang mga pamamahay ng mga sibilyan, at may mga Pilipino pang nadamay at napatay ng, matindi yung mga video na nakita po natin. Kaya sabi ko, oo, masama yung ginawa ng Hamas. Ngayon, sa giyera kasi kapag ka merong giyera, ay wala talagang sinasanto dyan. Merong nadadamay, merong bata, matanda. Ay nako, talagang wala pong nananalo sa gera, sa totoo lang. Wala. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kaya nga ang tanong natin dito ba sa ating sariling teritoryo, ito pong teritoryo natin sa West Philippine Sea na pinapasok po ng China, lalo na, by the way, gusto lang natin sabihin na hindi lang po China ang kaagaw po natin sa teritoryo dyan po sa West Philippine Sea. Nandyan din po ang Vietnam, nandyan po ang Brunei, nandyan po ang Taiwan, di ba? Meron ding iba pang mga, meron pang ibang mga kaagaw tayo Malaysia, di ba? Meron tayong kaagaw na Malaysia. Pero ang pinaka-aggressive po sa pambubuli sa atin ay ang China. Kaya ang tanong po natin, mga textmates, mga text partners, may video na ba tayo, mother? Asan yung video na tinutugis yung ating ito po yung video ng Coast Guard Talagang may pinaligiran yan Tapos yung tinutugis talaga. Yung tinutugis po yung mga barko ng Pilipinas, tapos water cannon pa. Antindi po nitong ginawa sa atin nitong Biyernes na to. At yan po, mga kababayan, ay ginagawa sa atin ng China, kahit na sila po ay kinukondina na ng buong mundo. Wala namang kumakampi sa China dito kinukondina po yung kanilang pambubuli sa West Philippine Sea ng buong mundo. Practically, ng buong mundo. Ano po, mga kababayan? Kaya nga po dito natin makikita na mukhang desidido ang China sa kanila pong ginagawang pananakop sa teritoryo natin, at anong susunod nilang gagawin. Hindi po ba? Kayo po, mga textmates, mga text partners, sang-ayon po ba kayo? Ito ang tanong natin. Sang-ayon po ba kayo sa mungkahi ni Senator Francis Tolentino na i-recall, pauwiin na sa Pilipinas yung ating embahador dyan sa China? Alam nyo ang ibig sabihin nun? Ayawan na. Parang ganun yun
Di ba tayo ay may diplomatic relations sa China. At alam po naman ninyo, ang mga bansang may diplomatic relation ay po yan, may mga kinatawan po ang isa't isa dyan. Ang Beijing, meron po ditong embahador, at ang Pilipinas naman may embahador doon po sa Beijing. Kapag po ginawa natin yan, maaaring malakas na uri ng protesta po yan. Ang ating po mga diplomatic protest mukhang tinatapon na sa basurahan ng China Mukhang pagdating nung diplomatic, pinupunit lang o kaya tinatambak lang o kaya baka nando si Yao Ming, kinukuha lang ni Yao Ming. Yao Ming, tinitira lang sa basurahan na ganun Tres. Pambirang patis wala po nangyayari sa diplomatic protest dahil tuloy-tuloy lang ang kanila pong pambubuli sa atin sa karagatan. Mabuti nga at meron tayo mga video na naipapakita. Kasi kung sasabihin lang natin, binuli nyo kami, ginanito nyo kami. Kung wala pong video yan, parang kwento lang po yan. It's our word against theirs. Ganun lang po ang mangyayari dyan. Mabuti may video. Hindi nagsisinungaling ang video. Parang ganun, Pero dapat buo yung video, mayroong perspective. Kayo po, mga textmates, mga text partners, mga kasama naming nanonood, mga kababayan nating nanonood all over the world sa pamamagitan po ng Facebook at ng YouTube ng DZRH Television. Sang-ayon ba kayo na makipagkalas muna tayo? Makipag-break muna tayo sa China sa pamamagitan po ng pag-recall ng parang diplomatic relationship na to diplomatic relation. Kung i-recall mo ang embahador ng Pilipinas from Beijing, makisali po kayo sa ating pong talakayan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. At nga pala, doon sa mga nagbibiyahe ngayon, na mga naglalakbay sa EDSA, kahit po ma-traffic kayo, pigilin nyo mga sarili ninyo. Ano ba, nata-traffic kayo, pasilip-silip, yung tatakam-takam ba kayo para kayong inggit na inggit doon sa mga bus na may sariling lane sa EDSA, doon po sa EDSA busway, sisilip-silip kang kayo. Ang traffic dito sa lugar namin, yung sa kanila ang luwag-luwag. Wala naman dumadaan, di ba? Wala naman dumadaan, makadaan nga. Pagka po dumaan kayo, ngayong araw na to, mula po ngayong araw na to, kukubain tayo sa penalty, sa penalty, sa multa pagka dumaan po kayo sa EDSA busway, kaya maghunos dili po kayo. Oras po natin, Mr. Jelam Tang at mga kabayan naming Chinese-Filipino na nanonood at nakikinig ngayon, Lakyam Chapsihun, 6:14 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check is Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes at 13 ng Nobyembre 2023. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Higit 3 pisong rollback sa diesel nakaamba bukas. Unemployment rate ng bansa posibleng bumaba sa 4th quarter ng 2023. Halos 40 Pinoy inaasahang nakatawid na sa Rafah border makaraang muli itong buksan kahapon. Pag-aresto sa mga opisyal ng Pharmally, pinawalang bisa ng Supreme Court, ngunit contempt power ng Senado pinagtibay. Mas mataas na multa sa mga lalabag sa EDSA bus lane o marangkada na. Apo, ginapos ng lola bago pinagtataga, patay sa Lamitan, Basilan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world.
Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. Unahin natin ang ACS Good News. Nakaamba ang big time rollback sa presyo ng diesel bukas na aabot ng higit 3 piso kada litro. Batay po sa pagtaya ng Department of Energy, aabot ng 290 hanggang 320 ang maaaring ibaba sa presyo ng diesel. 2 piso hanggang 2.30 per liter ang kerosene, habang 50 sentimos hanggang 80 sentimos ang gasolina. Ang panibagong rollback ay dulot ng pagbaba ng presyo ng krudo sa world market. Alas 6:22 ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Inaasahang bababa ang unemployment rate sa bansa ngayong nalalapit na ang holiday season. Ayon kay Michael Ricafort, Chief Economist ng RCBC, nakaamba ang surge ng spending o paggasta ng consumers bilang paghahanda sa holidays. Paliwanag ni Ricafort, magbubukas ng karagdagang job opportunities ang mataas na demand para sa supply at serbisyo. Tinaya ng ekonomista na mararamdaman ang ratsyada ng holiday demand sa accommodation and food industry sa mga susunod na araw. Patawid na rin ang Rafah border ang natitilang 39 na Pilipino sa Gaza Strip matapos muling buksan ang nasabing border kahapon para sa mga foreign passport holder at kanilang dependent. Ayon kay Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdak, 78 mula sa 137 na Pinoy sa Gaza ang nakalikas na sa Egypt at ang iba ay nakauwi na sa Pilipinas. 6:23 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Ipatutupad na ngayon ng MMDA ang mas mataas na multa sa mga lalabag sa EDSA bus lane policy. Ang mas mataas na multa ay para sa mga hindi otorisadong sasakyan na dumaraan sa bus lane, kasama ang mga pribado at pampublikong sasakyan. Bukod sa mga bus, ang pinapayagan lang dumaan sa inner lane ng EDSA ay mga ambulansya at iba pang ginagamit sa pagtugon sa emergency. Oy, ulitin lang natin ha, ang pinapayagan lang bukod sa bus ay ang mga ambulansya at iba pang gumagamit o ginagamit sa pagtugon sa emergency. Hindi po kasama dito ang sasakyan ni Congressman, yung may number 8. Hindi rin kasama dito ang sasakyan ni Secretary na number 6. Hindi rin kasama rito ang sasakyan ni Senador, number 7. Hindi rin kasama yung mga prosecutor, mga judge. Hindi kayo kasama. Hindi kayo kasama dyan kasi meron pong mga dumadaan dyan na may special plate. Nako, huwag niyong abusuhin. ACS Balita. 6:24 ng umaga, patay ang isang 12 anyos na lalaki ng pagtatagain ng itak ng kanyang lola na may sakit sa pag-iisip sa Basilan. Kinilala ang suspect na si Marilu Tabugara Tumangkis, 53 anyos. Ayon kay Police Colonel Arlan de Lampuines, Police Director ng Lamitan City, nagpasama si Tumangkis sa kanyang apo na mamitas ng buko sa kanilang bukid sa Lamitan, Basilan. Sa report ng pulisya, ang batang lalaki ay naabutang wala ng buhay na nakatali ang kamay at paa at may mga sugat sa ulo, katawan, kamay at paa na nagresulta sa agarang kamatayan nito. Inamin naman ng suspect na si Tumangkis ang nagawang krimen sa kanyang apo. Susunod! Tito Boy! Uy, naalala nyo ba yung mga opisyal ng Pharmaly na ipinakulong? Yung ipinakulong ng Senado? Pinawalang bisa po ng Supreme Court yung pong pag-aresto sa kanila. At ang mas matindi nito, at tingin ko ang mas matindi rito, ano ba naman yung ginawa ng Senado na yun, talagang medyo malinaw yun eh. Medyo malinaw po yung pagkakapakulong o yung rason ng pagkakapakulong sa kanila, no? Kaya lang, ang tingin ko dito, ito'y malaking sampal sa mga senador na puro grandstanding ang ginagawa. Oy, Senator, munti ko nang masabi. Munti ko nang masabi. Oo. Ito po, ang sinabi po ng Supreme Court dito sa desisyon nila na ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ay
meron daw pong nagawang grave abuse of discretion. Umabuso daw po ang mga senador dahil po sa pagpapakulong doon sa kanilang mga resource persons. Bakit daw po umabuso? Kinontempt daw po ang mga ito without giving them the opportunity to be heard. Ito na po yung matagal ko nang sinasabi eh. Yung po bang mga senador na meron ng mindset, meron pong presupposition. Presupposition. Ano po ba ibig sabihin ng presupposition? Nakalagay na sa utak nila kung ano yung gusto nilang marinig. Pagka hindi sumuwak yung sagot ng kanilang bisita, sasabihin nila, nagsisinungaling ka! Kung po yun, sabit po yun mga kababayan. Sabit na sabit po yun. Isip-isipin mo, nagiging parang hukom po yung mga senador nun. Isip-isipin po ninyo, sa husgado nga sa husgado nga pinapayagan pang magpaliwanag yung isang litigant o testigo, sino man na umaharap kapag bago siya i-contempt. Pero dito sa Senado, pagka nakursunadahan ng senador, iko-contempt kita, nagsisinungaling ka. Sino nagsabing nagsisinungaling siya? Sino? Bakit? Judge ka ba? Kung judge ka, hindi ka nasisikatan ng araw, judge. Ito, maganda po yung desisyon ng Supreme Court na ito at sana matauhan po yung mga senador natin na nang aabuso sa kanilang karapatan kung paano luray-lurayin ang mga bisita nila na dapat po ay bisita nila at iniestima ng mabuti. Wala namang masama kung talagang kailangan tanungin ng matatalim yan, no problem yan. Pero sabi ng Korte Suprema dito, the committee's grave abuse of discretion. Ayun, yari. Pero meron pong karapatan ng Senado na mag-contempt. Meron po yun, inherent po sa kanila yun. Subalit, yung pang-aabuso ang binanggit ng Korte Suprema. Magandang umaga nga pala kay Senator munti ko nang masabi. Good morning, Senator Raffy Tulfo. Oras po natin, 6:28 ng umaga. Teka, sandali lang. Nandiyan na ba siya? Meron na. Andiyan na. Flash Report. Eto na. Andito na ang RH-52. Meron na pong mga government vehicles na nasampulan dumaan sa EDSA busway. 52, Edniel Parosa. Camille Edniel. Taga-DOST Pag-asa. Nagpakilalang taga-DOST Pag-asa. Itong unang-unang taga-gobyerno na nasampulan itong mas mataas na multang itinapataw sa mga pasaway na motorista dumaraan dito sa kahabaan ng EDSA bus carousel. Mismong mga tauhan sa pangunguna ni MMDA Chairman Don Artes at Special Task Force Operations Unit Head Colonel Bong Libria, itong nakasukol sa isang adventure, kulay puting adventure, Anthony, na nagpakilalang taga-DOST Pag-asa at nagdadahilang nagmamadali umano ngayong pasado alas 6 ng umaga. Kaya dumaan dito sa EDSA busway para lamang sa mga commuter, para lamang doon sa mga bus na i-deploy para magsakay ng mga pasahero dito sa EDSA. Ayon dito kay Colonel Libria, maliban dito sa nasukol na itong taga-gobyerno, ay wala pa so far, pero meron tayong mga naabutan, ang mga motorcycle rider, sigurang motor rider na pinakaunang nahuli ang tauhan ni Colonel Libria dito sa tapat ng hindi ko na mapagitin na malaking mall dito sa EDSA Mandaluyong. Sa Mega Mall, Oo, sabihin mo na. Hindi raw alam, Anthony. Hindi raw alam na effective yung pag-uhuli ang MMDA kahit ilang linggo, grabe naman yan. Na may hulihan dito. Ano ba yung yung taga-DOST Pag-asa ba forecaster? Yun ang hindi na natin alam. Dahil nung tinutukonan ng camera, tapos na siyang tikitan at nakaalis na dito sa bahagi ng bay ng mga bus. Pero ang binabanggit karaniwan, nitong hindi naman natubago, Anthony, dahil bukod sa nagmamadali, ang laging rason ay hindi raw alam. Kaya lang,
ang sinasabi nga ng ating mga tauhan dito, wala namang nagbago sa policy. Bukod doon sa mas mataas na multa, ever since ay bawal naman talaga yung pagdaan ng una-una mga private motorists. Pangalawa, ay mga taga-gobyerno na hindi naman emergency vehicle. Yan ang dahilan kung bakit itong area na ito, Anthony, ay binantayan. Isa doon sa tatlong main focus areas ng EDSA na binantayan ng NMDA dahil marami dito sa nagdaang mga linggo na nakukuha o nahuhuli itong mga tauhan ng NMDA. Tayo mismo saksi na ilang mga taga-gobyerno, may mga polis at sundalo pa nga nitong nagdaang linggo na nahuli dito sa same spot na ito ng EDSA. Kaya tangan ko na may binabagit itong si MMDA Chairman Don Artes. Mayroon silang pinag-aaralan at planong imungkay sa Department of Transportation na gawing o ilaan din itong EDSA carousel para sa mga convoy ng pinakamatataas opisyal ng pamahalaan. In particular, yung Pangulo, Vice President, Senate President at House of Representatives Speaker na sinasabing dapat ay may mabilis na access sa traffic. Ako wala akong problema doon kung merong order na gano'n, kung may order, kung may batas. Pero until an order is issued, dapat hulihin pati 'yon, pati speaker hulihin. Correct. At wala pa namang napababalita so far. Mayroon kataas na opisyal ng gobyerno. Ang karaniwan na nahuli dito yung mga nagpapakilalang empleyado pa lamang. So far ito sa ating mga pag-ikot wala pang gano'n. Pero ito na, binanggit si Artes na kung di ako nagkakamali, nag-recommend na siya na payagan yung convoy at hinihintay na lamang yung approval, of course, from the Department of Transportation kung ay approve ba ito. Pero yun nga lang, sa iba natin mga motorista na hindi gano'n ang level ng kanilang panunungkulan, ay simula ngayong araw, Anthony, 5,000 piso na ang unang penalty o unang multa doon sa iyong first violation. Sa second offense naman ay 10,000 pesos na yung fine, isang buwang suspension at isang buwang suspension ng driver's license at partisipasyon sa road safety seminar. Okay. Doon sa mga third offender, 30K doon sa fourth offender at rekomendasyon naman para i-revoke ang LTO license. Hanggang sa mga oras ito, nagpapatuloy itong paghuli ng NMDA. Meron din sa ilang areas sa bandang north at meron din sa south, dito sa Eastern Metro Manila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. ACS Balita. Susunod, Tito Boy. Uy, naalala nyo yung order ng Pangulong Bongbong Marcos? Dahil sa kawawa yung ating mga magsasaka. Ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, magsama-sama kayo. Yung mga magsasaka, magsama-sama kayo. Sumama kayo sa kooperatiba, magbuo kayo ng kooperatiba para mas lumakas ang boses ninyo. Tama din naman, ano? Halimbawa, yung mga binibigay na libreng pataba, libreng paggamit ng mga traktora. Halimbawa, yung halimaw. Hindi ka maka-access ng libreng halimaw. Pero kung buo kayo, makakahingi kayo ng lahat, pwede nyo hingin sa gobyerno. Maraming pera gobyerno, akala nyo ba? Kung mag-isa ka lang nahihingi, buti kung pansinin ka nung mau sa opisina, sa lugar ninyo Pero sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, bumuo kayo ng kooperatiba. Ayan, mamaya, kausapin natin ang tatay ng Cooperative Development Authority. Oras po natin, 6:35 ng umaga. ACS Balita. This time, ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. (6:38) ng umaga, kausapin lang natin si Chairman Joseph Encabo. Siya po ang chairman ng Cooperative Development Authority o CDA. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang morning, Katunying. At magandang morning po sa lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig ng inyong programang 2x2. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Kami po ay napatawag dahil sa medyo matagal na po itong order ng Pangulo na to. Kung di ako nagkakamali, a few months ago, sinabi niya na ang mga magsasaka ay dapat na magtipon-tipon, magsama-sama para lumakas ang kanilang boses.
mula sa production pa lang, lalo na nga sa rice production, hanggang sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Gaano po ba karami ang mga farmers cooperative na nakarehistro sa atin at gaano ba kainam na nakakooperatiba po ang mga farmers natin? Unang-una, Katunying, no? Bago po nagkaroon ng SONA ang ating mahal na Pangulo, ay nagkaroon na po ng 2 direktiba ang Office of the President na pinirmahan po ng ating Pangulong Marcos, at ito ay nagbibigay ng instruction sa CDA na palakasin ang sektor ng agrikultura at hikayatin ang mga magsasaka na maging kooperatiba upang maibigay ang sapat na suporta ng gobyerno. Dahil unang-una po, kapag nag-iisa lang ang isang magsasaka, ay hindi po maganda ang produksyon dahil may limitasyon din po. Pero kapag lahat ay nagbubuklod at nagtutulungan at pinagsama-sama ang mga tinatawag nating resources, agricultural resources, ay talagang mas maganda ang ani, mas magandang produksyon, mas maganda po ang kalalabasan ng kanilang pagsisikap bilang mga magsasaka. Marami na po tayong mga agricultural co-ops ngayon na Katunying. Siguro nasa mga more than 3,000 agricultural cooperatives registered under CDA. Kapag sinasabi mo isang kooperatiba, Katunying, dapat lihitin mo at rehistrado po sa Cooperative Development Authority. Kapag ang samahan ay tinatawag nilang kooperatiba ngunit hindi rehistrado sa CDA, ay hindi po totoong kooperatiba yan. So, tayo po mag-iingat sa paggamit ng termino dahil kapag sinabi mo kooperatiba at hindi lihitin mong rehistrado sa CDA, ay hindi po talagang totoong kooperatiba yun. Opo. Ano po ba ang mapapala? Diretsuhin nyo nga kami. Ano ba mapapala ng isang magsasaka pagka po sumama sa cooperative? Siguro, ang iniisip ng iba pareho lang naman sumali ako sa kooperatiba o hindi, pareho lang Ang kagandahan po ng isang kooperatiba ay may isang formal na struktura bilang isang organisasyon. At kapag mayroon isang formal na struktura, mayroon po mga training na binibigay ang CDA at ang mga ibang kakibat na ahensya kagaya po ng DA at ibang mga bureaus na attached nito. Doon po natin sinisimulan ang pagkakaroon ng hand-holding programs or capacity building. At kapag sila po ay pumasa at nag-qualify at lahat po ay nadaanan, no? At nagkakaroon po ng certification na itong kooperatiba nito ay handa na. At doon po papasok ang gobyerno, bibigyan po sila ng mga yung mechanization na tinatawag natin na program, yung mga pataba, yung mga fertilizers, yung mga inputs, lahat po ay pinagsama-sama na dahil kapag ito ay binigay sa isang magsasaka, ay talagang hindi kakayanin At yung kapasidad niya upang tulungan magkaroon ng mas magandang ani o produksyon. Pero sa kooperatiba, tinuturuan po sila ng good governance, ng management, ng financial management upang maproteksyonan nila ang kanilang kita at ang kanilang pondo. Paano po yun po kagandahan ng kooperatiba dahil lahat po ay nagmamayari. Chairman, paano po maging member ng cooperative? Saka paano ko ba malalaman kung sa bayan namin, halimbawa, merong kooperatiba? Unang-una po, ang minimum requirement upang tumayo o magbukod ng isang kooperatiba ay nasa 15 tao lang po. Ngunit, mas ini-encourage namin na mas marami ang sumali dahil po sa tinatawag nating common interest. Na yung interest na yon ay sila po yung interest na yun nagtitrigger, ang tumutulak sa kanila upang magkaroon ng negosyo. At lahat po ay nagmamay-ari ng kooperatiba. Kaya po, ang kooperatiba ay napakaganda upang sa layunin na magkaroon ng economic sustainability. Marami po tayo mga regional offices Katunying. At marami din tayong mga provincial officers. So
maaari po silang lumapit sa aming mga tanggapan upang magtanong at magbigyan ng pre-registration seminar. Doon po nila malalaman ang kagandahan at ang mga guidelines at ang mga requirements paano tumayo ng kooperatiba. Importante po yun, no? Kasi halimbawa sa isang barangay, walang kooperatiba. Pagka pala nag-usap-usap yung 15 na magsasaka o higit pa, pwede nang magbuo ng kooperatiba. So pupunta kami sa inyo ngayon. Ngayon, alam niyo po, Chairman, kaya po kami tumawag sa inyo. Ang unang interest namin, para po ba mawala na yung reklamo ng mga magsasaka na hindi pa nga nila na aani yung kanila pong palay. Halimbawa, palay ang pinag-uusapan natin. Ang may-ari na nun, yung pong pinagkautangan nila na trader, alam nyo na, kasi habang mula sa pagkatanim, inutang na nila yung gastos nila sa bukid, habang hinihintay nilang lumaki yung palay nila, nangutang na naman sila dun sa financier, hanggang sa aanihin na, nangutang, hanggang ibebenta na lang, hindi na sila ang nagbebenta. Mukhang yun po ang kailangang remedyohan po ng kooperatiba Tama po yun. Yan po ay isang naging perennial problem ng ating mga magsasaka. Ngunit may kasagutan po ang ating Cooperative Development Authority. Ito ay isang programa sa pamamagitan na tinatawag na merger and consolidation. Ano ito, Katunying? No? Sa mabilisang pagpapaliwanag, ang 5 o higit pa ng mga agricultural cooperatives ay magbubuklod, masama-sama. Lahat ng resources iipunin nila, no? Titipunin nila. At kapag sila ay pumayag, magkaroon ng merger and consolidation program, no? Lalaki ang resources, lalaki ang pondo, lalaki ang kanilang network, at magkakaroon po ng financial assistance ang Cooperative Development Authority para punduhan ang kanilang bagong kooperatiba o ang kooperatibang nagtataguyod sa kanilang pagsama bilang under sa merger and consolidation. So yung mga utang nila ay kaya na po saluhin ng panibagong pondo kung makakaya, kung hindi masyado gaano kalakihan, at lahat po ay magtutulungan na dahil mas lumaki na po sila, lahat ay magtutulungan na po para bayaran yung utang nila. Hindi lang po limitado sa 15 o 20, no? So yung merger and consolidation ang sagot namin dyan dahil 5 kooperatiba o higit pa ay magtutulungan po paano nabigyan ng solusyon ang kanilang pagkakautang. Kaya in-encourage po talaga namin na kaya Katunying sa merger and consolidation program. Gusto po namin talakayin to ng mas mahaba. Next time po ay hingi kami ng pagkakataon uli sa inyo. Gusto nating matulungan ng magsasaka. Actually, ang naiisip ko po dito, Chairman, para bang yung black farming o yung pong corporate farming style na ang mga magsasaka natin hindi binabarat sa dulo. Hindi binabarat sa dulo. Pagka corporate farming ang style, baka mababa pa ang kanilang production cost, mapapababa ang presyo ng palay, at the end of the day, bababa ang presyo ng bigas sa ating mga consumers. Mr. Chairman, tatawagan uli namin kayo for more elaborate at saka extensive na pag-uusap tungkol dito. Salamat po at magandang umaga. Maraming salamat, Katunying, sa inyong programa at looking forward po sa susunod na pagkakataon. Gusto natin to para sa kooperatiba at lalo na para sa ating magsasaka. Thank you, sir. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:48 na umaga. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride.
ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, doon sa mga nagtatanong kung nasaan ba itong ating bagman, ang ating ninong Sherwin Alfaro, nandun po siya sa barangay Don Bosco, Parañaque. Kaya yung mga nandyan sa Don Bosco, Parañaque, ano pa hinihintay nyo? Lakasan nyo na mga radyo ninyo. Kung nanonood kayo ng TV, lakasan nyo TV nyo para makita po kayo at marinig at makita kayo nitong si Sherwin Alfaro. Ipinawalang bisa po ng Korte Suprema ang pag-aresto sa mga opisyal ng Pharmaly kaugnay ng umani overpriced na COVID-19 supplies na kontrata nito ng gobyerno, ngunit pinagtibay naman ang contempt power ng Senado na isang inherent at arises by implication. Idineklara ng Supreme Court na grave abuse of discretion. Umabuso ang Senado sa ginawang pagkontempt at pag-aresto ng Senado kina Pharmaly Executives Lincoln Ong at Michael Yao Hongming na dapat ay binigyan muna ng pagkakataon na makapagpaliwanag. May pakiusap po ang DSWD sa publiko na huwag bigyan ng anumang tulong o pera ang mga namamalimos sa kalye na lalong dumami sa mga lansangan sa Metro Manila ngayong papalapit ang holiday season. Ayon kay DSWD spokesperson Romel Lopez, lalo lamang dadami ang mga namamalimos sa mga lansangan kung patuloy silang tatanggap ng pera sa mga motorista. Ilalayo daw po sa politika ang rebisadong implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, layo ng hakbang ni PBBM na pagandahin ang corporate governance at masiguro na ang MIF ay mapapangasiwaan na may transparency at accountability. Nadagdagan pa ang alok na pabuya sa mga makapagtuturo sa killers ni radio anchor Juan Humalon. Ayon sa Misamis Occidental Provincial Government, 3.5 million pesos na ang patong sa ulo ng mga suspect. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Baja. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, magandang umaga kay Kuyang Ricky Alipio. Kuya Ricky, magandang morning. Meron palang inamin tong si Vice President Sara Duterte. May pinagdadaanan daw na pagsubok sa pamilya o sa politika ang kanyang pamilya. Pero ayaw daw muna niyang sabihin kung ano yun. Thank you daw kay Senator Amy dahil hindi sila iniiwanan, Senator Amy Marcos. Teka muna, siguro nga pausisa mo nga ito, Yuel. Totoo bang ayaw na raw ni Baste na mag-mayor? Kaya ang laki ng problema nila ngayon. Kapag umayaw talaga si Baste, hindi ba siya mayor ngayon ng Davao? Pag umayaw si Baste na mayor ng Davao, nako, mawawala ng kingdom ang mga Duterte. Kaya Baste, maghunos dili ka. Ano itong naririnig namin na ayaw mo nang mag-mayor? Sana hindi naman totoo at maalalagay sa balag ng alanganin ang mga taga Davao. Better Living Subdivision pala si Sherwin Alfaro. Sandali lang, Sherwin. Oras mo natin. It's a minute before 7. Panahon 2x2. 2x2. Ako personally talaga gustong-gusto kong isulong ang kooperatiba. Ang daming mga ang daming mga perks. Sa totoo lang, mga pribilehiyo. Mga tax exemptions lang, ang dami, mga tax incentives lang . Kaya lang, dapat naman yung magiging mga opisyal ng kooperatiba, mabuti ang intensyon. Kasi yung ibang nagtatayo ng kooperatiba, kumikislap ang mata . Masama ang hangarin, umpisa pa lang . Kaya dapat ay sa panig ng CDA, kung po pwede, salain din nila yung mga kooperatiba, no? Tama yung sinasabi ng isang nagte-text sa atin . Yun daw mga opisyal pa ho ng kooperatiba ang ahente ng trader.
like a crime. Hindi, gusto ko talaga yung sana mapag-isipan to ng gobyerno. Naalala ko, Yuel, a few years ago, ako nagpunta sa Alabat, Quezon. Yung pagkatuntong mo ng Port of Atimonan, bibiyahe ka pa ng bangka. Isla siya magandang umaga pala kay Doc Helentan, Governor Helentan. Sa Alabat, Quezon, may furniture kami dati dyan sa tapatan ni Tunying. Tapatan ni Tunying. Meron silang mga taniman ng ng kalamansi, may mga taniman ng sile, ayan. Ang ginagawa, nakausap ko yung mga magsasaka, ang ginagawa lang daw nila doon ay magtanim at pagbutihan ng pagtatanim, inaalagaan nilang mabuti ang kanilang mga tanim. Inaalagaan nilang mabuti. Sabi ko, saan nyo binebenta to? Wala ho kaming problema dahil ito po anyang tinatanim namin na kalamansi ay fix ho ang presyo niyan. Sabi ko, kahit mababa ang presyo, mataas ang presyo sa inyo. Opo, pero kahit mataas ang presyo, hindi naman namin maitaas. Bakit nga? Paano nga ho kako yan? Meron po silang tinatawag na institutional buyer. Ang institutional buyer po nila, mga kababayan, alam nyo kung sino? Fast food chain. Mag-isip kayo ng fast food chain na maraming kalamansi. Gumagamit sila ng maraming kalamansi. Kalamansi sa kasili. Kalamansi sa kasili. Isipin niyo kung sino. So, nawala na ibang iisipin yung magsasaka, kundi pagbutihan na lang niya yung kanyang pagtatanim. At dahil meron silang market. Halimbawa, ang presyo sa palengke ng kalamansi, 15 pesos ang kilo. Ngayon. Tapos, sasabihin ng institutional buyer, bibiling ko to 70 pesos 70 pesos, 15 pesos lang sa labas pero sa pag-ani mo, 70 pesos. Kahit na maging 80 pesos, maging 90 pesos, maging 100 pesos pa, sa panahon ng anihan mo, meron kang siguradong 70 pesos, hindi mo nga lang maitataas. Sigurado nakita ng magsasaka. Paano magagawa yon? Nagagawa nga ng pribadong sektor baka pwedeng gawin din ng gobyerno. Pwede rin gawin ng gobyerno yan. Hindi lang sa kalamansi at sile. Pwede rin gawin sa iba pa. Sa kamatis. Di ba nakikita mo, tinatapon yung mga kamatis. Bakit nangyayari yun? Walang mapagbentahan ng magsasaka ng maayos-ayos na presyo. Wala silang institutional buyers. Ang maging institutional buyer, gobyerno, pwede rin gawin yan sa palay. So, pwedeng gastusan ng gobyerno yung pagtatanim, lahat ng gastos ng magsasaka, at suportahan siya sa lahat ng klase, sa siyensya, sa lahat, sa teknik, lahat. Pagdating sa dulo, ang problema ba magsasaka sa bebenta niyang palay? Gusto ba niya mataas na presyo? Hindi. Kasi nag-usap na sila ng gobyerno mula pa sa mag-umpisa siya magtanim. Ito, bibiling ko yung palay mo pagkatuyo 25 o 20 pesos. Pero ang gastos mo na lang mas mababa na dahil tutulungan kita sa pataba, sa pesticide, sa binhi, sa diskarte sa pag-aalaga ng palay, sa makina, lahat. Ewan ko kung may magsasakang tututol doon, ang liit ng gagastusin mo, may siguradong market ka na gobyerno, bahala na gobyerno kung saan niya dadalhin yung mabibili niyang bigas o palay. Ang totoo, maisasalyapan ng gobyerno sa mas mababang halaga yung bigas pag naging bigas na para sa consumers natin. Pasensya na kayo Natuwa kasi ako sa kalamansi Isipin mo kalamansi, walang lugi yung mga taga-Alabat, Quezon. Hindi pa nagtatanim yung mga taga-Alabat, alam na nila, nakikita na sila pagdating ng anihan. Walang talo, sigurado kikita sila. Kahit ano pa presyo ng kalamansi, mababa mataas, nandun sila sa gitna. Pwedeng gawin sa palay. Pwede. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Sherwin, malakas na tayo.
Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, nasaan si Ninong Sherwin Alparo? Ninong. Magandang umaga sa atin, Ying, at syempre magandang umaga sa mga nakatune in sa 2x2 dahil ang DZRH Malakas promo ay nandito ngayon sa Better Living. Ayan, no, Better Living TV yan. Pakita mo, Better Living. Better Living. Nakakita tayo ng better looking dito sa Paranaque. Dahil Yun. better looking, mantakin mo, kala mo nananalamin yan. Pero hindi yan nananalamin dahil nanonood yan ng 2x2 sa cellphone. Mantakin mo, pagbungad pa lang din sa may Barangay Don Bosco, sa may Argentina, no? Argentina to, no? Nandito tayo sa Argentina, mukhang maraming convict dyan, convict. Taga-Argentina ka ba? Argentina, pero sa Santa Ana po ako. Mukha kang convict, pero panalo naman sa pagtutok dahil nahuli natin ito na si, pangalan mo kuya? Ding Lydia. Si Kuya Ding ng Blue Hunters, yan si Kuya Ding ng Blue Hunters, nanonood ng DZRH sa kanyang cellphone. Dito yan sa Better Living Subdivision sa Paranaque. Kuya Ding, bakit ka nanonood palagi sa DZRH? Maganda po kasi dito makinig ng balita. Balitang totoo. Balitang totoo. At syempre, sino paborito mong announcer pag umaga? Si Anthony Taberna po at saka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2, bigyan ng 1,000 yan! Bigyan na yan! Opo, 2x2. Parang Pakistaning Espanyol to si Kuyang, no? Mukhang Argentina, Argentina. Pag sa lalaki tawag Argentino. Mukhang Argentino. Pero hindi lang yan ang malakas at nanonood din sa Argentina dahil meron pa, bibihira tayo makakakita ng alam mo, gaganda ng bahay dito, pang malakasan yung mga bahay. Malakasan niya. Sabi ni Sandy, nanonood sa atin, napupugian siya doon kay Kuyang security guard. Ang pogi daw. Di ba? Mukhang Argentino. Ito naman talaga ang totoong Argentinian. Yan, sa Argentinian Garden. Si Mami. Pag hinaan natin yung radyo mo, sobrang lakas ng radyo, kala mo. Dinig na dinig sa kalsada. Ang ganda nung garden niya, ha? Kaya tuwing umaga, ang unang-unang ginagawa ni Mami, pagkabangon, sinasaksak agad yung radyo para mapakinggan daw yung paborito niyang programa at ang kanyang paboritong announcer. Mami, magandang umaga, pangalan niyo po? Delia Lago. Si Ma'am Delia. Si Mami Delia. Pero mo, para namang mayordoma. Mami Delia, inyo itong garden. Oo. Ang ganda-ganda ng garden ninyo. May mga medicinal plants din siguro siya dyan, no? Oo, palaging naka-tune in sa programa mo daw tuwing umaga. Kaya naman pag umaga ay nandito siya sa kanyang garden kasama kanyang istariray. Ayun yung istariray, Ayun. Sa dulo. Yan ang istariray na kasama niyo sa pakikinig. Mami Delia, sino paborito ka na sa tuwing umaga? Si Anthony Taberna. Yun, Nanay Delia, thank you. Matagal ko na silang paborito yan. Alam mo si Anthony ko, sabi niyo. Ay, Nanay Delia. Paborito kita talaga. Ay, maraming salamat po sa inyo. Pati si Jerry, tuwa ko sa inyong tandem. Ay, thank you po. Masaya po kami na napapasaya namin kayo. Thank you. Tuwa ko sa inyo. Lalo kayo matutuwa, Nanay, dahil may regalo sa inyo 1,000 pesos. Si Anthony Taberna. Thank you, Jerry. Anthony, thank you. Uy, sabi nitong nanonood sa atin na Nanay Delia, si Marcos, ang lakas daw makadoon niya nung inyong garden.
Thank you. Sabi niya kanina, 70 pesos, pero ang pormahan ni nanay para mga 50 lang. Oo naman. Thank you, Nanay Delia. Thank you. Maraming salamat, Nanay Delia, at maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa Deezer H Malacash promo dahil baka kayo ng susunod na winner natin ang 1,000 pesos sa Deezer H Malacash. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Una na naman ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sa pinakahuling Kantar Media Survey, number 1 tayo sa buong Metro at Mega Manila. DZRH number 1. Maraming salamat po. Sama-sama tayo, Pilipino. RH number 1. Anthony Taberna at Jerry Baha. November 13, 2023. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Government vehicle, ilan pang motorista na sampulan sa unang araw ng mas mataas na multa sa EDSA busway. Pamamanhikan na uwi sa trahedya. Kotseng sinasakyan ng lalaki na manhikan na daganan ng dump truck sa Olongapo City. 4 patay. PNP walang nakitang foul play sa kaso ng pagkamatay ng 2 estudyante sa Taguig. Pag-recall sa Philippine Ambassador sa China hinirit matapos ang panibagong pambubuli ng China sa Ayungin Shoal. 24 bilyones na budget ng DFA sa 2024 nanganganib bawiin ng Senado. Paglilinis sa voters list hinirit ng NAMFREL bago ang 2025 elections. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing Balita. Patay ang 4 na katao matapos madaganan ng dump truck ang kanilang sinasakyang kotse sa Olongapo City kagabi. Galing daw po sa papamanhikan ang mga sakay ng kotse nang maganap ang aksidente sa New Cabalan dakong alas 8 ng gabi. May follow-up report si RH37 Danny Kumilang. Kaming Danny. Yes, Danny. Hello, kasama Tunying. Nakakalungkot nga na balita ang nangyari kagabi kung saan 4 ang idineklarang patay sa malagim na aksidente na naganap ito sa New Cabalan, Olongapo City alas 8 kagabi. Sa ulat, sakay ang 4 na mga biktima ng kotse nang dumagan dito ang isang dump truck na kasalubong sa nasabing pabulusok na daan. Galing umano sa pamamanhikan ang mga sakay ng kotse, ang lalaki, at umano'y nakatakda na sa buwan ng December nang maganap ang aksidente kagabi. Ang bride ay nakasakay naman sa isa pang kotse dahil hindi umano pumayag ang groom nito na magkasama sila sa iisang sasakyan, kaya naging 2 ang kotse. Habang tinatahak nila ang naturang karsada na nauuna ang kotse ng groom, ay nakasulubong na mga ito ang dump truck na umano'y nawala ng preno ayon ito sa payag ng driver ng truck sa pulisya. Kitang-kita naman ng brides ang pangyayari na sumampa ang truck sa kotse ng kanyang mapapangasawa dahil nakasunod dito ang sinasakyan nilang kotse. Pahirapan naman tanggalin ng mga rescuer ang katawan ng mga biktima sa nakadagang truck sa kanila. Kinakailangan pang gumamit ng bako para lamang maiangat ang truck na nakadagan sa mga ito. Tumagal din ng ilang oras bago na ialis ang mga biktima sa dinala ang mga ito sa ospital sa Olongapo at dito nga idiniklara ng mga doktor na wala ng buhay ang mga ito. Naging imbuti naman kasamang Tunying ang mga taong nakakita sa malagim na sinapit
ng mga kaawa-awang mga biktima kagabi. Ang driver ng dump truck ay nasa custody ngayon ng Olongapo City PNP at inihanda na ang kakulang kaso na isasampa dito. Grabe naman yung pangyayari na yan. Mula sa unahan sa Pilipinas. Sa Mantunyeng? Hindi, grabe ka ako yung nangyari na yan. Kagagaling sa papamanhikan. Medyo, kumbaga, looking forward sila sa isang masayang araw ng kasal. Tapos ganito ang pangyayari. Oo nga po. Naitakda na yung kasal. Ayon sa nakuha natin informasyon, itong December. So, balit yan. Itong kotse pala, papunta rin sa kapatid ng babae. Nung maganap ang naturang aksidente, yung truck, pabulusok, habang paahon naman sa sigsag, yung mga biktima at nasa lubong nga, yung kotse ng biktima na sumampa dito o dumagan dito sa kotse ng mga biktima, kaya wasak na wasak at ito ang dahilan kaya nasawi yung mga biktima. Hindi talaga mabubuhay. Hindi bubuhayin na Danny, Grabe, nakita ko yung video pinadala mo dito Halos naiiyak na nga yung mga taong naroon yung mga nanonood habang inaangat ng bakho yung dahil lasog-lasog yung mga katawan ng mga biktima pasitabi sa mga kumakain. Nako, kuwan yun, yung driver nung truck na ito, ano pangalan? Hindi pa binanggit ng mga otoridad, maging yung mga biktima hindi pa binabanggit at kumukuha pa tayo ng kabuuan pang impormasyon ulat dito. Sige, hintayin namin ang follow-up mo, Danny. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa Mantunyeng mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Pangunahing balita! 7:21 na umaga, magbabalik po kami. This time check is brought muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Usapin po natin si Congressman Joey Salceda, ang chairman ng House Ways and Means Committee. Congressman Joey, magandang morning. Si Katunying po ito. Yeah, good morning. Good morning, Katunying. Opo, bago lang po ako magtanong dun sa may Maharlika Investment Corporation, meron pong proposal itong si Senator Francis Tolentino na i-recall ng Philippine government ang ating ambassador sa China dahil po sa latest na pambubuli ng mga Chinese militia at Coast Guard sa ating pong mga tauhan dyan sa West Philippine Sea. Ano po ang sa inyo doon? Mas important. Yung ginagawa natin sa West Philippine, mas importante kaysa sa yung mga, hindi ko naman sinasabi napaka-symbolic, pero kailangan mo pa rin mag-usap. Di sana ni-recall na rin ng US yung ambassador niya. Diba? So, para sa akin po, mas importante na yung pag-uusap, yung conversation tumuloy. Pero pagdating po dyan sa mga actions taken natin dyan sa West Philippine Sea, yun ang mas importante yung lagyan natin ng focus. Ang gusto nyo mangyari, tuloy-tuloy lang pag-uusap. Mukhang bagamat hindi pa sigurado. Isang mundong hindi nag-uusap, ang hinahanap mo. Lahat naman ayaw nun. Diba? So, ang importante, pakita rin natin na may ownership tayo ng West Philippine. In other words, doon po sa specific proposal na yun, tingin nyo hindi yun makakasolve ng problema? Mas kasi nga yung di sana bawihin din ng US ang ambassador niya. Diba? So, kahit ang dami-dami nilang plus point, Taiwan, etc. So, cover din niya ng mga treaties nila. So, para sa akin, kung yung US nga na mas malaki ang away, hindi nila binabawi ang ambassador kahit gusto pa nila mag-usap. Lalong-lalo na sa Singapore, sa San Francisco, mag-uusap ulit sila. So, I'm sure naman i-raise yung West Philippine Sea doon. Okay. So, ang importante sa akin, magpalakas tayo ng puwersa para po madepensa natin yung territory. At mukhang yun naman ang ginagawa ngayon. Yan ang direksyon ng Marcos administration, ano? Paano malalaman ng China kung minsan baka halimbawa, kung minsan kailangan mo magbigay ng sign na
hanggang dito lang naman tayo, o kung minsan maging OA naman ang kanilang interpretation ng mga actions being taken WPN. So, para sa akin, importante pa rin po na nag-uusap. Kaya kung minsan ipapindal natin si former President Duterte para mag-send ng message kung ano talaga ang deliberate o ang ang definition ng Pilipinas ng national interest with respect to the West. Ang gusto niyo po ay ipadala natin siya? O di ba pumunta siya doon? Pumunta po siya doon, pero mukhang na-explain niya na talagang arbitral ruling kailangan masunodin. Hindi niya sinabi na hindi po pwede, na negotiable yun. Yun nga yata ang problema sa China, Kong Joey, na mag-uusap kayo ngayon pero hindi naman yun ang ginagawa nila sa baba. For example, nung January po ay nag-uusap na ang Pangulo at si President Xi Jinping tungkol po dun sa open line of communication, pero hindi po yun ang ginagawa. Ganun talaga yan The strong will do what it can and the weak will do what it must. So, kailangan gawin din natin yung national responsibility natin with respect to the future generations. Binigay na ng mundo sa atin ang economic rights over that EEZ. So, kailangan gawin natin. So, I think it's incumbent upon Congress and of course the executive na talaga lang palakasin, ma-modernize ang ating armed forces at ang ating mga pag-alyansa. So kung matutuloy po yung meeting ng Pangulo at ni President Xi Jinping sa San Francisco, ano po ang dapat na maging direksyon natin doon? Nakakasawa na yung diplomatic protest. Mukhang tinatapon na sa basurahan yung diplomatic protest natin Trade and talk. Trade and talk. Opo. Wala, kasi sa ganito itong mga panahon, ang importante makita rin nila na hindi tayo papayag na basta-basta na lang. Mukhang sa ngayon, mukhang malakas po naman, mas malakas ngayon ang sinyal alam mo, simula 2011, kung naalala mo, talagang kung saan gumawa sila talaga ng mga isla, talagang ngayon ko lang nakita na talagang Pilipinas is very assertive with respect to its responsibility to future Filipino generation na maprotektahan ng WPS. Okay. One last point na lang tungkol doon. May mga maihinit na ulo tayo mga kababayan. May mga ekonomista pang at mga political analyst na nagsasabi na ano kaya at putulin natin ang ating trade relations sa China na actually isa ko sa mga una nagsuggest na. Pero sa ngayon nakita ko na ang China talaga kung babasehan mo yung TAD figures, halos 32 billion ang binabayad natin ang trade deficit natin dyan kasi maraming sabihin ko na smuggled. Kasi ang nakalagay dyan ang ina-export natin ang ini-import natin sa kanila nasa 25, ang ini-export natin ay nasa mga 11. Ang trade deficit natin ay mga nasa 14 billion, pero ang actual natin is 32. So yung differential niyan is smuggled basically. Ang laki, no? Ang laki ng pumapasok. Mga 1.5 trillion ng smuggled galing sa China. Grabe. Binabantayan ko pa yan dahil nasa Ways and Means po source natin po ng revenue siya. Kung China lang, siguro sa VAT lang, sa 12% ay siguro may mga 150 billion na tayong nawawala. Ang laki pala. Opo. Napakalaki. Talon-talo tayo dito, Kong Joey. Yung kinakayod ng OFW, pambayad lang siya ng trade China. Ay, nako, buhay So, can we live without China? Una-una, kasi kailangan din natin yung mga ini-importahan natin, mura. Pero siyempre, kailangan talaga dyan makita na definitely kita ko na inuuna talaga ng Pangulo ang food security, agriculture, ang isusunod talaga kagad niya dyan. Siyempre, industrial sector. Hindi natin
maiwasan na kahit papaano po magkaroon tayo ng industrial base para hindi tayo parang nakahilata na lahat at walang magawa kundi mag-import lahat mula bolpe, salamin, tasa, plato. Pumunta ka ng restaurant, tingnan mo yung likod ng plato. Tama. Saka yung mga galit naman sa China na bumibili ng mga American brand, made in China din Buong divisoria naman, made in China. Pabira, batis yung po bang mga yun, di ba natin makukuha sa ibang mga sources yun? Pwede mag-angkat sa ibang mga lugar? Kaya talaga mura Kasi yung ang kanilang kapasidad, ang kanilang economies of scale ay talagang matindi, di ba? At yung halos kung may kakayahan sila po na gumawa ng mga industrial cluster na halos murang-mura talaga ang labas at siyempre hindi maiwasan na sa sobrang ng kanilang at tumihin natin ang ekonomiya kaya mukhang nagda-dumping pa sila sa atin. So mas mura, mamili ka saan mo ba gagamitin ang pera natin? Sa isang industriya kung saan mas mura bumili o gamitin nila natin sa ibang industriya na pwede kung saan may kakayahan tayo. Marami naman yan hindi lang natin ang bibigyan po ng pansin. Pero kung po yun, Kong Joey, yung pong binanggit nyo na katakot-takot ang smuggled na galing sa China, may problema rin talaga tayo sa mga sarili nating mga government agencies. Unang-una, kalahati niyan, agri. Di ba? Kaya nga, kaya tama yung presidente. Unahin talaga yung agricultural production and productivity. Okay. So, yes sir. Sa ibang bagay naman po, yung po bang inilagay yung latest, siguro ito na yung final na revised implementing rules and regulation para sa Maharlika Investment Fund. Pwede pa nilang palitan yan pwede pa final sa sa tingin, hindi pa ito final tingin nyo? Hindi. Mukhang final na. Tinanggal lang talaga nila yung sobra-sobra yung ultra virus na sinasabi. Yung wala sa batas. Tinanggal nila. Kasi halimbawa, yung mga functions ng audit committee, wala naman sa batas yun. Tapos, meron kasi tayo Supreme Court ruling sa specifically sa COCO levy na ay dapat sumusunod lang din sa batas at hindi pwede magkagtag. So, yung sa Risk Management Committee, ibinalik lang nila yung provision as provided for. So, nasa board na po yan. Kasi, kailangan i-respect yung independence of discretionary powers ng board to work efficiently and effectively based po sa experience ng mga na-appoint sa board. Wala pa naman na-appoint sa board Tatlo pa ng advisory board pa lang So, ibig sabihin, pinangungunahan natin masyado yung board. Ang kakayahan nito, ilalong-lalo na yung mga prinsipyo na katulad ng Santiago Principle, 24 kagad na prinsipyo yun. At saka, ang katutak naman ng safeguards po nakapaligid dito. Dahil noon, isa ito sa mga pinag-usapan talaga na matindi na debate ng ekonomista, ng merkado, pati na po ng kongreso at saka ng executive. Yes, sir. Okay. So, ang bawa, ito pa lang. Sige ba? Yung pangatlo, wala naman sinabi dun sa batas na mag-create ng corporate secretary. So, tinanggal din yun. Tapos, nag-create din silang 2 committees. Yung tinatawag nilang corporate governance at saka remuneration committee. So, tinanggal din doon yung sa IRR. So, kung mapapansin mo, yung mga almost ultra-virus in the sense na they're legislating. In other words, yung gumawa ng IRR was in effect legislating on behalf of... Parang ang third Congress yun Pag ganun ang nangyari, Opo. Yung dun sa mga director, wala naman sinabi din po talaga. Pag tinignan mo, ang tinanggal lang yung master's degree. Pero yung mga nasa batas nandun pa rin. So, yung president saka yung PCEO, ganun din. Wala naman sinabi na magkaroon ng advanced master's or doctorate degree from director. Wala yan. Wala naman yung sa batas. Pero yung expansion, yung pag-expand ng kapangyarihan ng Pangulo sa pagpili po ng mga members ng board,
ang sabi, pakisagot nyo nga po yun. Well, pag binasa mo naman yung batas, kasi ako ang technical working group nito, at kasama din po ako dun sa pre-BICAM na hindi naging BICAM. Dahil inadapt na lang yung House, yung ng Senate. So, pag dinnan mo na masyadong yung una-una, yung solicitation, hindi yung provided for by law. So ngayon, yung nomination, it will be done by the advisory board. At saka naniniwala naman ako na hindi pwede natin saklawan kung saan komportable ang Pangulo. That ultimately is responsible and accountable. So pag nakita nila na yung mga sinubmit ay wala doon yung sa pananaw niya, ganda o pa-succeed ng MIF, definitely maiintindihan natin na yung executive is kailangan humingi si Pangulo ng mga bagong pangalan. At dadami naman sa proseso, hindi naman i-bypass yung board, yung advisory board. Proseso, ng advisory board. So sa tingin nyo, hindi magiging, baka ang pangamba kasi nila masyadong magiging beholden sa Pangulo, yung pong mai-appoint dyan. Ay, hindi yung nasa board nga, mas maraming powers. Kasi sila talaga magsusulat, hindi yung IRA na magsusulat ng kung anong gagawin ng audit committee, kung anong gagawin ng risk management committee. So, in fact, yung pinaka-central dito, tinanggal po yung mga ultra vires para po yung independence at saka discretionary powers ng board. Na sila po ay magtrabaho effectively and efficiently based po sa kanilang experience at saka expertise. So, ibig sabihin, mas makikita natin na in fact, it increased the powers of the board because before those powers were already delineated by the IRR, which is not in the law in the first place. And second, it makes the president more accountable because pag sinabi niya ayaw niya yung pinili ng yung unang listahan ng board at may binigay sa kanyang bago, so talagang responsable siya. Yes. So para sa akin, just to put this thing to rest, I think first, yung bagong IRR is more faithful to the law that was created by Congress, and there is enough jurisprudence in the Supreme Court that the IRR cannot legislate on behalf of Congress. Hindi sila pwede magdagdag o magbawal. Kaya nga siya naka-angkla dapat lagi dun sa letter at intent nung batas. Ano po? Okay, last na lang. Sino ba ang ilalagay, ayon sa inyong bubuwit? Rami natin bubuwit ni Lakay. Sino ba ang magiging ang front runner sa pagka-presidente and CEO ng MIC? Intriga yan eh. Okay. Kung may sasabihin akong pangalan, alam ko, intriga yan eh. Opo. Yung Rafael Consing Jr., bakit putok na putok ang pangalan? Pwede ba sabihin to? Sige po. Dahil po siya yung nominee ni ng isa sa mga malapit kay isa sa mga sekretary. Sino? Huwag na. Araw-araw niya kasama eh. Opo. Kong Joey, maraming salamat po. Opo, maraming salamat sa inyong oras at gusto ko lang ipaliwanag. Sige po, go ahead po. Walang katuturan yung sinasabi ng TVP na unang-una, wala pa namang MIC kasi wala pa namang board eh. So, yung perang binigay nila, diniposit for the benefit of the MIC, binalik din naman sa kanila, nakadeposito sa DBP. Nasa yung kanila 75 ng nandun din sa kanya. Yung sa land bank, yung 50 nakadeposito din sa land bank. So walang kailangang isolid dahil nasa kanila. That's a good point. Ang pagkakaalam din namin nasa National Treasury yun eh. Pero deposito naman ng National Treasury sa doon din sa bangko. Doon din sa bangko. Wala pa nga yung MIC. Kaya ang nakalagay ito is for the benefit of the MIC once constituted. Kasi hindi pa naman siya constituted. Kasi wala pa nga po yung board eh. Wala pa. So, may bang korporasyon na walang board? Wala pa. Wala pa. So, kailan po yan, Kong Joey, tingin nyo? Alin? Kailan ito? By January? November, it will be constituted.
Remember, unang-una may 31 billion na Senate aside in for the benefit of MIC. Ito po yung dividends ng BSP. Kasi alam mo, di ba dapat 500 yan? So dapat yung paid up capital ay 125. Yung 50, dineposito na binigay na ng land bank, pero dineposito naman ng treasury doon sa land bank for the benefit of MIC. At yung 25, so may kulang ng 50 yung national government. So yung first, yung sa ngayon, taon, may 31 na po na DICOM. Yung national government, ito po yung dividends na galing po sa BSP at yung next year, yung 2023. So, mabubuo na po yung 50 billion na dalagan by next year po. So, itong 31 billion na ito ay galing po ito sa 2022 dividends ng Bangko Sentral. Yes, sir. Maraming salamat po, Congressman Joey Salceda. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang chairman ng House Ways and Means Committee, Congressman Joey Salceda. Pangunahing balita. 7:45 ng umaga, magbabalik po kami. This time, Reach. Pangunahing balita. 9 minutes bago ang alas 8 ng umaga, sasakyan pa ng gobyerno ang isa sa mga unang nasampulan sa paglarga ng mas mataas na multa sa EDSA busway. Kaya naman ang nagpakilalang taga-DOST Pag-asa na nagdadahilang nagmamadali lamang papasok ng trabaho. Inarang po ng mga tauhan ng MMDA sa pangunguna ni Chairman Romando Artes at Special Task Force Operation Unit Head Bong Nebrija ang government vehicle. Kabilang din sa mga nasampulan ang mga motorcycle rider na idinipensa naman na hindi nila alam ang polisiya. Walang foul play sa pagkamatay ng 2 estudyante sa loob ng isang paaralan sa Taguig City. Ayon sa hepe ng Taguig Police na si Colonel Robert Baisa, tanggap ito ng pamilya ng mga babaeng estudyanteng edad 13 at 15. Natagpo ang nakabigti ang 2 sa ikatlong palapag ng Magsaysay Building ng Signal Village National High School nitong Nobyembre 10. Iniintay pa ng pulisya ang resulta ng Crime Laboratory of Forensic Unit Investigation. Nanganganib ding bawiin ang panukalang 24 na bilyong pisong budget ng Department of Foreign Affairs para sa susunod na taon. Ayon ito kay Senador Bato de la Rosa matapos mabuking na nabigyan ng Philippine passport ng mga dayuhan na nagpapanggap na Pinoy. Iginiit ng Senador na posible itong makaapekto sa national security ng bansa. Una nang binawi ng Senado ang pag-aproba sa proposed budget ng Philippine Statistics Authority dahil sa pag-i-issue ng authentic birth certificate sa mga dayuhan na ginagamit sa pagkuha nila ng pasaporte. Hiniling ng isang election watchdog sa COMELEC na umpisahan na ang paglilinis sa listahan ng mga botante bilang paghahanda sa 2025 elections. Sinabi ni NAMFREL Chairman Lito Averia na upang hindi pagdudahan ang resulta ng susunod na halalan, ngayon pa lang ay dapat nang ipatupad ang purging ng voters list. Binigyan ni House Speaker Martin Romualdez ng tulong pinansyal ang pamilya ng pinatay na broadcaster na si Juan Humalon. Nasa 250,000 pesos na ayuda ang pinagkaloob ni Romualdez sa pamilya ni Humalon na personal namang iniabot ni Presidential Task Force on Media Security Yusek Paul Gutierrez. Una rito kinundina ng House Speaker ang pagpatay kay Humalon at giniit na hindi dapat katakutan ng mga taga-media ang kanilang sariling propesyon. Naglaan naman ng mahigit 3 milyong pisong pabuya ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental o Misamis Occidental. Nasabat ng Bureau of Customs ang nasa halos 28 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa Davao City. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, nasamsam ng kanyang mga tauhan sa Port of Davao sa tulong ng Naval Forces Eastern Mindanao ang nasa 717 master cases na naglalaman ng higit na 85,000 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo ng kabuang halaga ay umaabot sa 27.6 million. Inuri ni Rubio ang mga tauhan ng Port of Davao at ang Navy sa kanilang pagbabantay laban sa mga produktong ilegal na ipinapasok sa bansa. 6 na minuto bago ang alas 8 ng umaga, pinaiimbestigahan ng Manila Economic and Cultural Office sa Department of Migrant Workers ang isang recruitment agency sa Maynila. Ito'y dahil sa illegal na paniningil sa mga estudyante na patungong Taipei sa ilalim ng scholarship program
ng Taiwan. Tinukoy ni MECO Chairman Silvestre Bello III ang pagkolekta ng IS contractor ng 45,000 pesos sa bawat isa sa 32 mag-aaral na dumating sa Taipei noong November 2 para sa naturang programa. Ayon kay Bello, ang one-way ticket sa Taipei ay nagkakahalaga ng 10,000 piso at ang processing fee para sa student visa ay nasa 2,400 pesos lamang. Pangunahing balita! 5 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Bayan Katunying at Ka-Jerry 2x2. Ay, Tita Helen, alam mo ba na nakatutulong pala sa pagpapayat ang pagkilos at paglilinis sa bahay? Oo, alam namin. Kaya ngayon Tita Helen namin napaka-sexy pa rin kahit na senior citizen eh. Magandang umaga rin kay Kuya Eric Divina Gracia, kay Mami Engcar Castillo. Magandang morning! Uy, baka gusto nyong masubukan itong all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe, barkada man o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O di ba? Swabe na sa kalsada, tipid pa sa gasolina. Secured ka rin dito. Napaka-safe at ang ganda-ganda. Kaya naman kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, magpunta lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website sa www.cherryauto.ph. At baka gusto niyo na rin magpalit ng bubong, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Cherry Loom na. Woohoo! Why don't you come on? Gabby. Magandang umaga kay Senate President Mig Zubiri. Sana naman matauhan na ang mga senador dito po sa desisyon ng Korte Suprema tungkol po sa contempt powers ng Senado. Yes, meron pong inherent na kapangyarihan ng Senado na mag-contempt. Pero hindi po ito pwede o dapat abusuhin. Alam po ba ninyo, ito po, yung pong Supreme Court ay pinawalang bisa ang pag-aresto ng Senado sa mga opisyal ng Pharmally dahil inabuso po ng Senado ang kanilang contempt powers. Isip-isipin mo pagka sinabi ng senador, nagsisinungaling ka. Wala nang pali-paliwanag. Pagka naibigan ng senador na mag-grandstand at sabihing, nagsisinungaling ka, kulong ka, patay kang bata ka. Ikaw na halimbawa, abogado ka o kaya accountant ka, inimbita ka ng Senado at hindi nagustuhan ng isang senador ang sagot mo at hindi lumapat sa iniisip niyang sagot mo, patay kang bata ka. Kaya natatakot ang mga taong humarap sa Senado Sa halip na magamit po ninyo, mapiga nyo ang utak ng mga abogado, mga accountant sa paggawa nyo ng batas, ang ginagawa ng ibang senador, mag-grandstand. Salamat naman sa Korte Suprema, Chief Justice Alexander Resmundo. Thank you at nilabas nyo po ito ng maintindihan ng mga senador na hindi sila mga judge. Senator Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, Senator Bato de la Rosa, Senator Joel Villanueva, lahat ng mga senador, hindi po kayo judge. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!